Ryan! Kung di ka updated, kagulo ang internet ngayon dahil sa isang post sa social media na may kwento tungkol sa kanyang aksidente gamit ang kanyang Geely M Grand. Tingin mo ba, dapat nga ba talagang mag-deploy ang airbag nito? Ito ang kanyang kwento. Medyo mahaba kung babasahin natin lahat, kaya kukunin ko na lang yung gist per statement. January 9 nangyari, going to San Pablo. Location, hindi sinabi, pero mukhang SLEX. 2 beses nabangga sa likod. Hindi natin alam kung 2 beses rin tumama sa harap. Pero sure tayo na tumama yung harap kasi may picture. Durog ang rear bumper at trunk at sa lakas ng bangga hanggang rear windshield basag. Sa lahat ng kotse nakasama sa 4-car collision, kotse nila ang may pinakamalaking tama. 4 sila sa loob ng kotse. Okay naman sila lahat, no life-threatening injuries daw. Pero ang issue nila, bakit hindi daw bumukas ang airbag? Tapos, nung nag-reach out daw sila sa Geely Philippines multiple times, walang explanation. Nung nakita ko to, napapost ako, yari na naman ang Geely Philippines. Maglalabasan na yung mga usual na China car brand haters at syempre, pagpepiestahan na naman to ng mga mahihilig lang makichismis at maraming opinyon pero wala naman talaga alam tungkol dito. Eto, sample. Isa, nag-comment, kinumpara ang Supra sa Geely M Grand. Na ang Supra daw, naggalusan lang, nag-deploy na ang airbag, tapos may video link. Kinwestiyon rin niya bakit hindi gagana from rear collision ang front airbag at pinagpumilit na dapat gumana daw ito. Tapos, ang dami pang sinabi na kesyo bayad daw tayo sa Geely o spy daw tayo ng China na nagpapanggap bilang influencer dito sa Pilipinas. At dapat pa raw mag-deploy ang side airbags kahit from rear collision. Tara, panoorin natin yung video sa link. Isipin mo yun, nasa truck. Hindi natin alam ang bilis ng takbo hanggang sa hindi na niya kontrolado yung direksyon ng sasakyan. Tumama sa pader. O nga no, parang galos lang. Sabay i-research ko pa raw kung may window airbags na dapat mag-deploy gaya ng Supra. Tara, research natin. Punta tayo ng Geely Philippines website. Specs ng Geely M Grand may 3 variants. Premium, Comfort at S. Check natin yung Premium. Front row airbags, side curtains, with... Hala, meron nga. Teka, bakit ang interior nito dapat white and blue? Pero, ang picture sa post, black at automatic. So, hindi na pwede yung S kasi manual transmission lang yun. Ito, Comfort, interior color, black. Front row side at side curtain airbags, parehas wala. Ano ba yan? Naghahanap ng wala. Tsaka isipin mo, side airbags ang gustong paputokin pero sa likod at harap ang impact. Ayun, nasabihan tuloy na dummy. 'Di ba? Ang contents ko ay para makatulong sa pagbigay ng proper information sa mga viewers, lalo na pagdating sa mga what to do sa ganitong sitwasyon. Kaya don't forget to like the video and subscribe if you support my advocacy. Kagulong mo, men! Speaking of gulong, eto, fun fact. Hashtag, alam mo ba na isa sa comfort factor ng sasakyan mo ay ang gulong? Ito ang Kinto Tires, Japanese technology, made in Thailand. Ito ang tires for driving comfort. Maporma pa. Base sa kwento at pictures ng post, wala lang ako ibang maisip na term. Pero bangga ba para sa inyo? Ito yung harap at likod na damage. Suzuki APV ang bumangga. At note natin, nag-deploy ang airbag. Tapos, ito yung nabangga sa harap, Forester. Hindi natin sure kung nag-deploy yung airbag kasi wala sa picture. Pero malamang hindi. Tingnan na natin yung ibang close-up photos. Ito sa harap. Off-center ang impact sa front na malamang snowball effect na lang ito mula sa pagkabangga sa likod. At note na lang rin natin na side at upper part ang tama at hindi naka-deploy ang front airbags. Actually, dito pa lang, kung marunong ka tumingin, kita na kagad na hindi gano tinamaan ang front impact bar kung saan nakalagay ang sensors. At dito rin sa picture na to, kita mo yung hood lock support buong-buo pa rin. Kung nagtataka ka, bakit ko to na-mention, ito kasi yung mga sumusuport sa crumple zone. Kung may layers of protection sa impact,
Ito yung first layer na nasa likod ng pang-aesthetic. At yung interior picture, walang bakas ng tama sa steering wheel o dashboard. Kaya sa personal opinion ko, hindi talaga lalabas ang airbag niyan dahil sa obvious reasons. Kung iniisip mo ngayon bakit yung Suzuki APV bumukas yung airbag, tapusin mo tong video para malaman yung sagot. May kinuha kong video galing kay Toyota. Pero alam ko na ano nasa isip mo ngayon. Wala kaming pake sa opinion mo, Real Ryan. Ang problema dito, yung hindi pagsagot ng Geely Philippines sa kanilang customer. E di eto na tayo sa what to do sa ganitong sitwasyon. Siyempre, para masagot ka ng isang car brand, kailangan ito ng proper investigation. At para may proper investigation, kailangan i-check ang unit sa actual. Kaya natatawa ako tuwing may nakikita ako ng mga nagpapadiagnose online. Kasi wala nang kasiguraduhan, posibleng mali pa ang naituro. Tapos, ikaw pa ang lalabas na masama. Hashtag, alam mo ba na may battery palang Hitachi na ang pangalan na ngayon ay Toflong Battery? Tapos, ang slogan ng Toflong ay the heart of the vehicle. Kaya dapat, literal na tough na at long-lasting ang battery nila. Mga Japanese talaga, masyadong literal. At ito rin ay ginagamit na OEM battery ng mga Japanese car brands. JDM, number 1. Kaya ang tip ko sa ganito, please bring it to the professionals. Pero ultimo para dito, dalhin sa official dealer ng car brand, which is ang mga kasa ng Geely. Malamang ang nasa isip mo ngayon, ang basic no? Base sa post, January 9 ito nangyari. At habang ginagawa ko tong script, January 27. At yung post, January 26. At kung titingnan natin ang mga nasa pictures, wala sa kasa. Parang nasa bahay ang kotse. Ngayon, dito ako natawa. May nag-message sa akin na may kasamang photo. Buti na lang daw, inaksyonan na raw ng Geely. My day screenshot nung nag-post 36 minutes ago. Kahapon to. Tapos may pa-caption pa. When Geely finally took our car in for investigation cause our Facebook post has led them to this. Emails and SMS follow-ups does not work anymore. Social media does. Gets mo ba? Ibig sabihin, wala pa sa Geely ang kotse. Inuna pa nila mag-post kesa ipa-check yung sasakyan. Tapos sila pa may gana mag-demand ng sagot. Nakakatawa, di ba? Tapos dagdag ko na lang rin, ultimo sa sarili niyang salita, sabi niya, grateful daw siya. Malakas ang bangga, multiple collision at walang nangyari. Ibig sabihin nun, okay yung produkto, safe yung sasakyan. Eh bakit ngayon naghahanap sila ng explanation? Akala ko ba grateful? Ganun ba ang grateful? Sa mga nakakanood ng video na to ngayon, gusto kong ipaalam sa inyo na hindi obligado ang car brands na imbestigahan lahat ng aksidenteng nangyayari sa mga kotseng binili sa kanila. Kasi, ano yun? Bawat aksidente na lang may karapatan magpa-imbestiga at may pa-call out pa sa social media na hindi mo alam kung ano ang tunay na pakay. Tsaka for obvious reasons na lang, hindi lahat ng bangga bubukas ang airbag. Kaya uulitin ko yung tanong ko kanina at gusto kong marinig ang opinion mo sa comment section. Dapat nga ba talaga mag-deploy ang airbag sa sitwasyon na to? At nasa lugar ba ang post na to? Gusto mo ba ng episode ng tungkol sa mga rason bakit hindi magde-deploy ang airbag at ano ang mga negative impact nito sa'yo bilang car owner? Comment below. Paalala ko lang, tapusin mo to hanggang dulo para sa end credit video. Thank you Toyota sa ganitong klaseng video. Kung nakadagdag info tong episode na to sa'yo, please don't forget to like the video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman para parati kang updated sa mga relevant car-related videos. Sana nakatulong. Hey guys, Thumbs here. It's time to teach you about airbag deployment. This lesson is about airbag deployment, how and when they may deploy. For solid immovable objects like a concrete wall or a post, an airbag may deploy in a frontal collision at a speed of 20 to 35 kilometers per hour. It may also deploy in angled frontal collisions from the right and left, but only on angles within 30 degrees of the car's center line. Airbags may also activate from a strong impact underneath the vehicle. Side and curtain shield airbags may activate from a side collision at a speed of 25 kilometers per hour or more.
Again, availability of the types of airbags will depend on the model of the car. Always remember, airbag deployment will depend on the speed of impact, not on the speed while you're driving. So now you've learned about how airbags work. Have a great drive, and remember, thumbs up for safety! O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.